So kumusta po mga ka-travelers, this again John from Road Crew Travels, and in today's video, so itutuloy lang natin yung ating discussion about sa Pag-ibig MP2 savings. So nung nakaraan, tinuro ko sa inyo kung paano mag-enroll at mag-register ng inyong account through Pag-ibig branches at syempre sa online. At ngayon naman mga ka-travelers, alamin natin kung paano naman tayo maghuhulog or magre-remit ng ating mga savings through Pag-ibig MP2. So before anything else, syempre intro muna tayo. So tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. So yun mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kung nakita nyo naman mga ka-travelers, hindi ko sasakyan to, no? Andito lang ako sa showroom ng Toyota sa BGC at nandito ako sa loob ng Yaris Cross. So napakaganda pala ng sasakyan na to, no? Pero syempre maganda pa rin yung sasakyan namin at ito kasi automatic to. Ako kasi hindi naman ako marunong mag-drive ng automatic. So manual lang ang natutunan ko ever since nung pagkatapos kong gumraduate ng college. Yun na yung nakasanayan kong imaneho eh. So never pa ako nakapagmaneho ng automatic, pero sabi nga nila mas madali lang daw ito. Pero para sa akin, satisfied na ako sa manual. But anyway mga ka-travelers, hindi naman tayo magdi-discuss ngayon all about automotives. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magre-remit ng ating mga savings para sa ating Pag-ibig MP2. So napakarami ng paraan paano tayo magbayad or mag-remit ng ating mga savings. Una-una na sa lahat mga ka-travelers, so pwede naman tayo magbayad direkta sa mga Pag-ibig branches. Siyempre kumuha na tayo ng mga corresponding form na pipilautan at pumila dun sa designated window para makapagbayad ng ating mga savings, okay? And then, pangalawa, pwede naman tayo magbayad sa mga bangko na designated ni Pag-ibig. Namely, pwede tayo sa Land Bank, and according dito sa information sa flyer na nakuha ko coming from Pag-ibig, pwede rin tayo magbayad sa AUB, and then I don't know, sa internet kasi sabi pwede daw sa Metrobank, pero dito sa flyer na to hindi na nila ina-accept. I don't know, pero you can actually check, pero most likely Land Bank pwede yan kasi government naman yan. And then yung AUB, yan, check nyo na rin sa kanila. So those are the banks, and in addition meron ding Security Bank eh. Inquire na rin kayo sa kanila kung nag-accept sila ng payment ng MP2. Okay? Those are the banks na pwede nyong puntahan para makapag-save or pwede kayo makapagbayad or makapag-remit ng inyong savings para sa MP2. And then pwede naman kayo magbayad online. Nandyan yung mga partnership ni Pag-ibig kagaya ni GCash, ni Maya at ni EasyPay. Ayan. And then yung pangatlo mga ka-travelers, pwede naman kayo magbayad sa mga partnership store ni Pag-ibig kagaya ng 7-Eleven. Ayan. Pwede rin sa mga bayad center sa SM. So inquire lang kayo ron at mag-fill out kayo ng form. Alright? Ngayon mga ka-travelers, papakita ko sa inyo kung paano tayo magbabayad or magre-remit ng ating mga savings sa ating Pag-ibig MP2 using GCash. Okay, so yun po mga ka-travelers. So itatry na natin ngayon mag-deposit sa ating Pag-ibig MP2 savings using GCash wallet. Okay, so buksan na natin ang ating GCash application. Ayan. So dito, heads up lang mga ka-travelers, kapag magde-deposit tayo ng ating MP2 savings, ang pinaka-minimum natin is 500 pesos. So dito sa ating pagde-deposito mga ka-travelers, hindi siya katulad nung regular na Pag-ibig savings na kinakaltas sa ating mga sweldo kapag empleyado tayo. Dito naman, anytime kung kailan lang tayo may budget, pwede naman yon. Halimbawa, ngayong buwan na to, maghuhulog ako, and then yung susunod ko naman is, let's say for example, November na, kung halimbawa medyo maluwag-luwag na, ayun, okay lang yon. Hindi naman siya yung monthly na kailangan maghulog ka. Pero kung kaya mo naman, it's up to you. Nice. Okay, so dito meron na tayong 500 pesos plus sa ating GCash wallet. So punta na tayo sa ating Pag-ibig MP2 savings. So click lang natin itong bills. And then from here, click natin yung government. And then sa search is type natin Pag-ibig. Ayan. And then click natin yung una. Ayan. And then from here, type na natin yung amount na i-deposito natin, which is 500. And then yung type of payment, syempre yung ating
Modified Pag-ibig to Savings. So, click natin yan. And then from here, dapat alam nyo na yung inyong account number sa inyong Pag-ibig MP2. Anyway, naturo ko naman yan sa una kong video. So, kung hindi nyo pa alam yon, so ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. Okay? So, sa akin, lalagay ko na yung aking account number. And then mga ka-travelers, after natin mailagay ang ating account number, dito naman sa may period covered from. So, syempre, ngayong araw na to, September 30, 2025. And then, period covered to. So, ilagay nyo na lang kung hanggang kailan yung covered ng inyong pagbabayad. So, let's say for example, pwede naman nating ilagay natin December 30, 2025. That's okay. Anyway, yung nilagay ko naman do sa form ng Pag-ibig MP2 ko nung nag-submit ako sa Pag-ibig branch is annually makakakuha tayo ng dividend. Okay? And then, from here, ayan. So, optional lang tong email address kung gusto nyong makareceive ng confirmation ng inyong deposit. Okay lang din, ilagay natin. And then, click next. And then, by the way, mga ka-travelers, kapag ka magbabayad tayo or magde-deposit tayo ng ating savings sa Pag-ibig MP2, merong 5 pesos na kaltas na kukunin sa ating GCash. Okay? So, click lang natin confirm. Ayan, mga ka-traveler. So, meron na tayong payment received and confirmation coming from GCash na nakapagbayad na tayo. So, kung gusto nyo, i-save nyo yan. Screenshot nyo na lang. Okay? And of course, mga ka-travelers, kung gusto nyo namang malaman yung confirmation ng inyong payment or kung gusto nyo rin ma-monitor ito, pwede rin naman kayong pumunta sa virtual Pag-ibig website ni Pag-ibig at makikita nyo ang inyong payment or ang inyong naideposito after 3 business days. At ito po ang maiksing vlog na nai-present ko sa inyo. O di ba napakadali lang mag-remit ng ating mga savings using GCash. Kasi GCash yung ginamit ko, mas convenient para sa akin ito. At walang kahassle-hassle. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.